pagpapalawig ng implementasyon ng senior citizen discount at price hike sa mga basic commodities ating tatalakayin ngayong araw. Makakapayanayan po natin si Attorney Amanda Nograles, Assistant Secretary ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry. Asik Amanda, magandang tanghali at welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Hello po, magandang tanghali. Asek, bago natin i-detalye ang mga hakbang para sa pagpapaigting ng implementasyon itong senior citizen discount, maaari nyo po bang linawin sa amin kung sino po ang may mandato sa 20% discount at VAT exemption? At ano po ang specific role ng DTI sa senior citizens discount na ito po? Okay, salamat po Yusek. So, para linawin po, ang DTI po ay nag-issue po kami ng tinatawag nating Joint Administrative Order together with the Department of Agriculture. Ang laman po nito, nililinaw natin na ang mandato po ng Department of Trade and Industry ay ang special 5% discount ng ating mga senior citizens para sa mga basic necessities and prime commodities na nabibili nila sa supermarkets and grocery stores. Para ma-avail itong 5% discount on basic necessities and prime commodities, ang ating seniors ay required magdala ng kanilang senior citizen ID or any government ID na ipinapakita ang kanilang edad together with their OSCA booklet pagbili nila nitong mga grocery items. Pangalawa po, under the administrative order, meron pong limit na 1,300 kada linggo ang pwede pong bilhin ng ating senior citizen na subject to the discount. Kung kaya't kailangan po talaga natin yung OSCA booklet kasi minomonitor po ng mga groceries and supermarket stores to discount. Pangatlo po, kailangan po na doon sa mga items na bilibili ng ating senior citizen, yun ay para sa kanilang personal and exclusive consumption. At kailangan, meron pong nakalistang mga basic necessities and prime commodities, at least 4 items po na bibili nila ay dapat tinaguri ang basic necessities. So may mga ganun po tayong mga panuntunan para ma-avail po itong 5% special discount without VAT exemption ng ating mga senior citizen. Yung napapabalita pong 20% discount, yan po ay nasa mandato ng ating National Commission on Senior Citizens na nasa under the Office of the President, at kung meron pong reklamo, yan po ay dinudulog sa Office of Senior Citizen Affairs na mahahanap po natin sa kanya-kanyang LGU. Meron pong Office of Senior Citizen Affairs ang bawat LGU. Sila po ang mag-a-assist sa ating mga senior citizen kapag meron pong hindi pagbigay nitong 20% discount ng ating senior citizens. Alright. Sa ngayon po, ma'am, paano nyo pinaiigting ang follow-up at monitoring efforts ninyo sa mga kasong inyong natatanggap tungkol sa mga establishments na hindi sumusunod sa senior citizen discounts? Kamakailan ay may mga balita, no? For example, may isang coffee shop daw na hindi naglagay ng parang sign sa harap. So, medyo na-confuse po yung mga senior citizens natin. Okay. Yung halimbawa yung napabalitang coffee shop, no, that is the 20% discount na pinapatupad po ng OSCA. Yan po ay dapat po sa OSCA po dinudulog. Pero gaya po ng sinasabi natin, si Secretary Pascual po, kami po sa DTI, meron tayong no wrong door policy. Kaya kahit hindi po mandato ng DTI magpatupad ng discount na yan, tinatanggap po natin yung mga reklamo at mga report, tapos tayo po ang nag-a-assist sa ating mga senior citizen para ma-file yan at ma-refer yan ng maayos sa OSCA kung saan po yung senior citizen nakatira or saan po nagawa ang violation. So, kami po sa DTI, nung nakaraang taon, nung 2023, only 136 complaints lang po ang na-receive natin regarding refusal to grant senior citizen discount, and karamihan po dito ay yung 20% po na mandato po ng OSCA. Kung tutuusin po, less than 0.5% lang po yan ng lahat po ng complaints na nasa mandato po ng DTI na tinatanggap natin. At lahat po ng 136 na yan, na-i-refer na po natin. So wala po tayong backlog
sa senior citizen discount complaints. Pagdating po doon sa 5% discount on basic necessities and prime commodities, parang wala pa po atang mga reklamong ganyan na nadudulog sa amin. Karamihan po ng mga na-refer sa amin ay yung sa 20% discount na kami naman po ay nakikipagtulungan po tayo sa OSCA para mabigyan ng lunas at mabigyan ng kasagutan ng ating mga senior citizen. So, as to our efforts, patuloy pa rin po kami na nakikipagtulungan sa OSCA para mapa-enforce yung 20% discount. Pero yun na nga po, wala po siya sa mandato ng DTI, kaya ang ginagawa po natin, nire-refer po natin at ina-assist po natin yung senior citizen para nasa proper channel po yung complaint nila. Ma'am, alam ko po sa OSCA nga po itong issue na ito, pero baka kung pwede nyo lang pong linawin, for example, doon pa rin tayo sa 20% dahil mukhang ito ang talagang, the senior citizens para sa kanila ay malaking bagay po ito. So tuwing lalabas sila, tuwing kakain, talagang they really look forward to this 20% discount, no? Ngayon, minsan po medyo nakakalito lang, paano ba kung kunyari, let's say 4 kayo, no? Tapos dun sa 4 may 1 o 2 senior citizen lang, tapos parang hati-hati kayo dun sa in-order nyo kasi let's say big plate siya, 'di ba? So, minsan may mga senior citizen na gusto nila lahat nung in-order dahil kumain ako nung lahat na 'yun eh. Dapat lahat 'yan 20%. Pero minsan sasabihin sa'yo ng restaurant, ay hindi po, we have to divide it, no? Pakilinaw lang po itong punto na ito. Opo. Sa batas po kasi, ang sinasabi po ng batas, ang 20% discount ng senior citizen ay applicable doon sa kino-consume ng ating senior citizen, yung personal and exclusive consumption ng senior citizen. Ngayon, doon sa nabanggit nyo po, pag kumakain sa restaurant, tapos grupo po sila na yung iba po senior, yung iba po hindi, naging kaugalian po ng mga restaurant na dinidivide nila yung proportional share ng senior citizen. Yan po ang interpretation nila sa provision po ng batas na personal and exclusive use ng senior citizen. Wala naman pong formula na nakalagay po na dapat divided by what number or kung anong percent po ng total bill, no? Pero po, kami po sa DTI, kung ano po ang sabihin ng OSCA tungkol dito sa tamang computation, case-to-case basis din po kasi yan, ma'am. Yung iba po, ginagawa nila divided by the total number of guests. Yung iba naman po, nililimit nila sa isang food, isang beverage, or isang food tapos sa beverage, walang limit. So, kanya-kanya pong approach doon po sa interpretation nila ng personal and exclusive use. Tama po kayo, medyo nakakalito nga po siya. So, pag meron pong reklamo with respect to that, kami po sa DTI, kung ano po ang maging pronouncement ng OSCA, whether it is a violation or not, kung sabihin po ng OSCA na tama po ang computation or hindi, kami po sa DTI, susunod lang po kami at ipapatupad po natin yung ganun pong interpretation. Pero, babalik at babalik din po kami kung hihingi po tayo ng posisyon ng DTI kung ano po ang pinoprovide ng batas, yun ay personal and exclusive use ng senior citizen po natin. Asek, since nabanggit nyo po yung mga reklamo po, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, saan po ba pwedeng ireklamo ng ating mga kababayang senior citizen itong mga establishment na hindi po nagpapatupad nitong mandato sa batas na discount para sa kanila, at ano po ba mga kakakibat na penalties po sa violations ng ganitong batas? Opo. So, pag ganyan po, dun sa 20% discount, dapat po nire-refer po yan sa Office of Senior Citizen Affairs na napapailalim po sa bawat LGU, no? Pero kami po sa DTI, meron po kaming no wrong door policy kasi ultimately, consumer din po ang ating mga senior citizen. At kami po, tatanggapin po natin yung mga complaint na yan. Pero ang gagawin po natin, i-refer po natin yan sa karapat-dapat na OSCA kasi sila po talaga ang in charge at may mandato sa ganyang complaint. Yung parusa po, under the law, meron pong imprisonment at saka 50 to 100,000 na fine para po doon sa business establishment or sa negosyo, restaurant na hindi nagbibigay
ng karampatang senior citizen discount. Pero po sir, nabanggit nyo na rin po yung penalties, no? Kung titingnan din po natin yung batas, meron din po yung penalty para doon sa mga mismong mga taong nag-aabuso ng senior citizen discount. Meron po kasing iba na hindi naman po senior yung nagko-consume ng item, sila rin po, pwede rin po silang i-penalize at saka meron din pong maaaring kulong doon sa batas natin kapag sila po ay umaabuso dito sa senior citizen discount and privilege po. Alright. Sa ibang usapin naman po, meron po ba tayong update attorney sa mga requests for price adjustments para sa mga basic necessities and prime commodities? Meron daw po kasing siyam na stock keeping units ang pinayagan magtaas ng presyo sa SRP Bulletin. Yes po. So, last week po, as of January 12, tayo po ay nag-approve, nag-release po tayo ng letters of concurrence natin sa mga manufacturers ng 9 items. Na ito po yung okay na po, nagkaayos na po tayo doon sa computation na hinihingi nilang price adjustment. Para po dito sa mga 9 items na ito po ay mga coffee items at saka po salt, no? Kung titingnan po natin yung 9 items na yon, hindi po natin masasabing lahat po ay automatic price increase. Kasi po halimbawa po dun sa, of the 9 items, no, yung coffee, may mga products po tayo na nagbawas po ng timbang pero nagbawas din ng presyo. Yung iba naman po, nagbawas ng timbang, hindi po nagbago ng presyo. Yung iba naman po, bumaba ng timbang tapos hindi rin po nagbago ng presyo. So, mga ganun pong changes po yung nakita natin sa 9 items na nagbago po. Yung halimbawa po yung salt po na nag-increase po ng presyo, only 4% lang po. So, maliit na porsyento lang po yung tinaas nila. At kung titingnan po natin, yung humihingi po ng price adjustment, huli po silang nag-increase ng presyo, yung iba po 2018 pa. So, talaga pong justified naman po yung hiningi nilang price increase. At yun din po, katulad ng ine-emphasize natin, dun sa halimbawa yung kape, tatlo lang po yung total of tatlong SKU lang po, tatlong items lang po yung nagkaroon ng price adjustment. Yung 9 others under coffee, hindi po gumalaw yung presyo. So kami po sa DTI, lalo na po si Secretary Pascual, gusto po natin i-assure ang ating mga consumers na maliit na porsyento lang po ng ating SRP bulletin ang gagalaw dito sa pagtaas ng presyo. Only 29% lang po ang humihingi ng price adjustment. Meron po tayong 71% or 154 items na hindi magbabago kahit ngayong 2024. Attorney Amanda, no, yung na-mention nyo, for example, kape, kasi minsan para sa iba, coffee is life. No? Curious lang ako, ano yung tatlo na yon na nagkaroon ng adjustment? Yung tatlo lang. So, merong coffee refills at saka 3-in-1 coffee. Hindi lang po natin mabanggit yung brand, no? Or yung exact manufacturer, pero ano po siya, coffee powder. So the refill pack at saka po yung 3-in-1. Tatlo lang po yan. So may 9 pa po. So pag pumunta kayo sa grocery store, ang dami pang ibang pagpipilian ng mga brand and variant. Alright. Meron po tayong tanong dito mula sa ating kasamahan sa media na si Clazel Pardilla ng PTV. Ano raw po yung mga dahilan ng manufacturer sa kanilang hirit? At bakit din po mahalaga na ikonsidera at pagbigyan sila ng DTI? Okay, so yung mga manufacturers po natin, parati nilang sinasabi, increasing price of raw materials. Ang mga raw materials po kasi, kung titingnan natin, karamihan dyan mga imported. So halimbawa, yung mga yung mga raw materials na ginagamit, imported. At dahil imported siya, affected siya ng mga world prices ng items. Kailangan po natin sila pagbigyan, ma'am, kasi gaya po ng nasabi namin, yung iba sa kanila, 2018 pa, huling nag-price increase. Pangalawa, itong mga kailangan nating pagbigyan ay sila talaga yung mga produkto na sila yung nasa lower end nung kategorya nila. At kapag pinagbigyan natin ng price increase, pumapantay lang sila
dun sa ibang brand and variant in the same category. So, kahit na may price increase sila or price adjustment, hindi natin masasabing sumusobra yung hinihingi nila dahil halos lumelevel lang sila dun sa mga ibang produkto in the same category. Tapos yun po ma'am, yung iba pong dahilan nila, yung mga packaging materials, logistics, at saka yung mga distribution and labor costs. Pag sinabit po yan sa DTI, meron po tayong sariling computation and we use our own data. So kapag kinompare po natin at justified naman yung hinihingi nila, at tayo naman ay nakikipagtawaran pa kasi as much as possible, ayaw natin ipasa sa consumer buong-buo lahat ng price adjustment. So kung kaya pong pakiusapan na wag buong-buo ipasa sa consumer, yan po yung talagang tinatry natin sa DTI. And finally, ma'am, this year po, only 6% yung average price increase natin versus nung nakaraang taon na halos 3 beses, nung 2022, 3 beses tayo nag-release ng SRP Bulletin. Tapos yung mga price increase natin, halos 10%. Nung 2023, kung mapapansin nyo, February pa tayo huling nagtaas ng presyo, nag-release tayo ng SRP Bulletin. Tapos ngayon na ulit, ngayong January. So, ang commitment natin para rin ma-manage yung mga concerns ng ating mga consumers, hindi yan sabay-sabay mag-i-increase. So, katulad nga nung ngayon, 9 items lang out of 217 yung inaprubahan. Marami pa tayong iba na hindi pa natin ginagalawan. So, ipe-pacing natin yan. At syempre, dun sa pag-pacing natin, inaaral din natin kung how much more yung gusto nilang i-adjust para naman maprotektahan din ng mga consumers natin. Alright, Asek, may tanong pa po tayo mula sa media, mula particular kay Ma'am Bernadette Reyes ng GMA News. Susunod na po ba sa taas presyo yung ibang BNPC na categorized as food gaya ng gatas, noodles, canned products? Ano po ang konsiderasyon ng DTI po dito? Opo, so yan po, meron po. So gatas, canned products, yan po ay kasama dun sa remaining natin na mga pending notices of price adjustments. Kung susunod po, yes po, pero hindi pa po ngayon kasi ongoing pa po ang usapan at saka yung pag-check natin ng computation with the various manufacturers. Hindi pa po sure na yung hinihingi nilang price adjustment, yun po ang maaaprubahan ng DTI. Kasi ongoing pa po yung mga meeting natin. Ang sinasabi naman po, halimbawa, yung mga dahilan nila, yung mga canned sardines, yung presyo ng tamban, yung packaging materials, yung tin can, yan po yung mga kino-consider natin kung whether yung hinihingi nilang price adjustment naaangkop doon sa sinasabi nilang dahilan. Kasi naman, syempre, kailangan protektahan din natin na hindi basta-basta kahit anong sabihin nila dahilan ng price adjustment pagbibigyan natin. Okay, meron po tayong huling tanong dito mula pa ulit kay Clazel Pardilla ng PTV. May ilang produkto sa bulletin gaya po ng kape na nagbawas ng timbang pero pareho pa rin ang presyo. Ito na po ba yung shrinkflation? At ano po ang binabantayan natin dito? May nakita rin ako yung mga pandesal. Lumiit din. Pero same price. Kasing laki na lang daw ng itlog. Oo. So, ma'am, yan po, you are correct. Yung nagbawas ng timbang na kape at hindi po gumalaw ang presyo, yan po ay sinasabi nilang isang example nung tinaguriang maaari nating tawagin no, na shrinkflation. No? At kami naman po sa DTI, pinayagan po natin yan kasi unang-una, chinek po natin na ang packaging ay nire-reflect yung bagong timbang. So, kung nag-decrease po siya ng grammage, kailangan yung bagong weight naka-reflect dun sa packaging. So, check po yan. Pangalawa po, dahil effectively, it is a price increase kasi same pa rin ang presyo pero nabawasan ang nakukuha ng ating consumer, ang binantayan po natin per unit. Kumbaga, meron bang justification or dahilan na bawasan mo yung makuha ng consumer, ganun pa rin yung binabayad niya. So, napatunayan naman po yan ng manufacturer sa atin at saka chinecheck po natin. Pangatlo, na kapag ito nga, dahil effectively it is a price increase, no? Kasi kumukonti yung nakukuha ng ating consumer pero ganun pa rin yung binabayad niya. So, chinecheck natin
kung mahuhulog siya sa tinatawag nating profiteering, which is a violation of the Price Act. So far, nakapag-submit naman po sila ng computation at sapat naman po yung hinihingi nilang price adjustment versus the justification and the documents that they submitted. So, okay naman po yan. Ito po at nailabas na po natin yung approval natin dyan. So, hindi naman po siya nagva-violate nung ganon based on our computation po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Amanda Nograles, Assistant Secretary ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry.